Ayo, what's up? Welcome back din sa ating Childhood Sambal, Stevie. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin mga balitang ating nakalap at gagawa natin ng reaksyon at komentaryo mga kababayan. Dahil nga po sa mga ginagawang agresibong hakbang ng China, ang Pilipinas din po mga kababayan no, ay patuloy na nagpapalakas ng ating hukbong sandatahan at ilan nga po dyan na ginagawang hakbang ng ating gobyerno ang pagbili no, ng iba't ibang armas kagaya po ng mga makabagong warship po ng ating hukbong sandatahan sa pandagat mga kababayan at syempre itong kinakaabangan natin no, na F-16 fighter jets ng Amerika at yan nga po mga kababayan ay idinala na dito o dinala ng Amerika dito sa ating bansa para makita rin po yan mga kababayan dito po sa Cope Thunder exercises na ginanap po no, ngayon na taon na to. At tignan natin mga kababayan kung ano ang sinasabi ng ating mga kababayan. No? Ito po yung kanilang mga reaksyon. Maganda yan. Sana si BBM pa rin ang ating Pangulo. Okay, napakagaling talaga ng ating mahal na Pangulong BBM. Tama lang yan para hindi tayo minamaliit ng ibang bansa mga kababayan. Which is true. No? Dapat talaga. No, na nag-upgrade tayo para makita rin nila na pumapalag po ang Pilipinas. Diba? Dapat magsanay na ang piloto sa F-16 dahil next year na darating ang first batch. No? Philippines is growing and stronger country. First time in the Philippines. Okay? Ito ang gusto ko kay BBM, ipinaglalaban ang teritoryo natin. No? Finally, a real Iron Eagle in our fleet. Okay? Good job PBBM. Sana tuloy-tuloy na yan. At kung sino man papalit, sana ituloy pa rin ang pagbili ng mga armas, pangdigma, kung pwede lang BBM na lang pang matagalan. Okay, hindi naman po pwede yung mga kababayan dahil meron tayong saligang batas. Okay, so God bless Philippines, more power and America. Okay, so alamin natin itong balita na ito mga kababayan. No? Kayo po ba ay asang-ayon sa pagbili o pag-acquire ng Philippine Air Force ng F-16 fighter jets para po sa paglakas, no? Ng ating depensa. Lalong-lalo na po pwede natin gamitin ito no, sa pagbabantay dyan po sa West Philippine Sea. Okay, so alamin natin itong balita na to mga kababayan. Let's go. Malacanang muling iginiit na para sa AFP modernization ang balak na pagbili ng Pilipinas ng F-16 fighter jets mula sa Estados Unidos. Mga piloto ng Philippine Air Force nagkaroon naman ng pagkakataon na magkaroon ng personal na karanasan sa naturang fighter jets sa pamamagitan ng nagpapatuloy na Cope Thunder Exercises 2025. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. 2 linggong magsasanay ang Philippine Air Force at US Pacific Air Forces sa ilalim ng Cope Thunder Exercises 2025 na nagsimula kahapon sa Clark Air Base, Pampanga at nakatuon sa Air Maneuver and Tactics. Dito ay lumipad ang F-16 fighter jet ng Estados Unidos na ipinadala para sa pagsasanay. Kabilang sa mga lalahok sa Cope Thunder exercises ngayong taon, itong F-16 multi-role fighter aircraft ng Amerika. Noong nakaraang linggo lamang ay napaulat yung pag-aproba ng US State Department sa posibleng pagbenta nito sa Pilipinas bilang bahagi ng multi-role fighter jet o MRF acquisition program para sa Philippine Air Force. Maganda yan. Ayon sa US Defense Security and Cooperation Agency, nagkakahalaga ng 5.5 billion US dollars ang 20 bagong F-16 jets at iba pang kinakailangang kagamitan. Wala pang opisyal na desisyon o kumpirmasyon kung ito ang bibilhin. Pero para sa mga piloto ng PAF, magandang pagkakataon ng mga pagsasanay gaya ng Cope Thunder para maging pamilyar sa mas modernong fighter jets. We are not comparing aircraft versus aircraft here. So we will validate our tactics, again, our tactics, techniques, and procedures on how we operate. This is in preparation for us in the future in acquiring multi-role fighter aircraft, much capable multi-role fighter. Muli ring lumipad ang FA-50 fighter jet ng PAF na 3 linggong isinailalim sa grounded status matapos mag-crash ang isa sa mga ito sa isang military operation sa Bukidnon noong nakaraang buwan at ikinasawi ng 2 piloto. Our FA-50 fleets have been inspected very well. It went through a very thorough inspection and we have proven them airworthy. 700 miyembro ng PAF ang kalahok kung saan bukod sa FA-50
ay kasama ring gagamitin ang kanilang Super Tucano at Black Hawk helicopters. Sa panig naman ng US Air Force ay mayroon 200 tauhan. Ilan sa kanila ay nag-homecoming dahil may dugong Pinoy. Isang malaking karangalan po talaga na nabigyan kami pagkakataon, makabalik sa bayan na kinalakihan namin, tapos mag-serve, sa capacity na to. As far as further strengthening the interoperability, tapos yun nga po, yung mapalakas o mapatibay po natin yung samahan ng US and ng Philippines na naitaguyod na po dati pa. No, maalala natin mga kababayan, marami talaga tayong mga mga kababayan na nagsiserve ngayon, diyan sa hukbong sandata ng Amerika. No, meron sila sa Navy, meron sila sa Air Force, meron sila sa Army. May mga Pilipino po diyan. No, at siguro kung sakaling mangyayari na tayo po ay sasakupin ng China, mga kababayan, baka maranasan natin yung nangyari sa Ukraine. No, na kung saan yung may mga volunteers, 'di ba, na pumunta sa Ukraine at yung mga dati pang mga sundalo na Ukrainian na nasa ibang bansa na biglang dumating sa Ukraine, para ipagtanggol yung kanilang bansa. No, may posibilidad po na baka ganyan yung mangyari. No, na kung sakaling tayo po ay aatakihin o papasukin ng China, mga kababayan, napakarami nating mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng mundo, nakasama sa mga ganyang klaseng trabaho, mga nasa barko, Navy, 'di ba? Mga nasa Air Force, 'di ba? Mga nasa Army. Marami tayong mga kababayan na posibleng dumating dito sa ating bansa para tulungan tayo, 'di ba? So medyo kabakabahan ka na, China. Sa unang pagkakataon ay magkakaroon ng international observers ang Cope Thunder exercises mula sa mga Air Force ng Malaysia, Thailand, Japan at Indonesia. Sa harap naman ng pagpapaigting sa ating kakayahang pangdepensa, tiniyak ng Malacanang ang suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa AFP Modernization Program. At ngayon po ay gusto po nila makompleto itong AFP Horizon 3. At depende po yan, of course, sa budget po natin, kung ito din po naman ay maaayunan ng Kongreso. At gagawin po lahat ng paraan, pagkakataon, lahat ng kakayanin, kung may mga budget po tayong kakailanganin, yan po ay gagawin ng ating Pangulo. Muli ring iginiit ng pamahalaan na ang mga hakbang na ito ay hindi laban sa partikular na bansa, kundi bahagi lamang ng pagpapabuti ng ating depensa. Yan yan yung sinasabi ng China, mga kababayan, na wag daw itutok sa mga third countries yung ginagawang pag-iensayo ng Pilipinas. Pag-upgrade ng Pilipinas, masyado silang praning, mga kababayan, paranoid sa mga ganitong senaryo, mga nangyayari, di ba? Patrick Yan, di ba? Kasi iniisip nila palagi na pag nag-upgrade tayo, mga kababayan, nakatutok sa kanila. Yun yung kinakatakot nila. Okay, so eto pa, mga kababayan, kaugnay ng mga balita na yan, Pilipinas at Estados Unidos, sinimulan na ang taunang Cope Thunder exercises. Maganda po ito, mga kababayan, kasi bukod doon sa ginagawa nating mga training, meron mga ganito na kung saan kasama natin yung mga ibang bansa. Mas nadadagdagan yung kaalaman natin, 'di ba? Lalo na pagka sa mga ganitong warfare, 'di ba? O maganda po 'yan na natututukan ng ating gobyerno 'yan. At sabi nga kanina, talagang layunin ng ating gobyerno na mas mapalakas pa ang ating Armed Forces of the Philippines. Sumabak na ang mga Air Force ng Pilipinas at Amerika sa Cope Thunder exercises sa Pampanga. Tiyempo ang pagsasanay sa kaka-aproba lang na pagbibenta ng US ng mas modernong F-16 fighter jets sa Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sabay-sabay na lumipad ang ilang FA-50 fighter aircraft ng Philippine Air Force at F-16 fighter jets mula sa United States Pacific Air Force. Dumagundong sa ere ang tunog ng mga makina nito habang nagsasagawa ng flyby sa Clark Air Base sa Pampanga. Nasa bansa ngayon ang mga F-16 ng Amerika para lumahok sa taunang Cope Thunder exercise kasama ang mga sundalong Pilipino. Security is not the concern of one, but the responsibility of many. This year's exercise focusing on enhancing combat readiness and elevating joint mission effectiveness with clear objectives. That is to train hard, think forward, and operate as one.
We live in a time of great consequence. And as you generate air power and hone and refine your tactics, techniques, and procedures, the world is closely watching. It demonstrates our shared commitment to a free and open Indo-Pacific where all nations can prosper, thrive, and be free from coercion. Ito rin ang unang pagkakataong muling sasalang sa military drills ang mga FA-50 ng Pilipinas. Yan ay matapos ang halos 3 linggo nitong pagiging grounded. Kasunod ng pagbagsak ng isang FA-50 sa kasagsagan ng operasyon sa Bukidnon nitong Marso. 2 piloto ang nasawi sa trahedya. Makakatuwang ng FA-50 sa pagsasanay ang F-16 fighter jets ng Amerika. Nakamakailan lang ay naging maugong matapos ngang aprobahan ng US yung pagbebenta nito sa Pilipinas. Mas malaki, mas mabilis at mas malakas ito dahil mas maraming armas din yung pwedeng maikarga dito. Matagal nang isinusulong ng Philippine Air Force ang pagbili ng mga bago at mas maabilidad na multi-role fighter jets. At isa nga sa mga pinagpipilian, ang F-16 ng US. Ayon sa mga Pilipinong piloto, magandang pagkakataon ng Cope Thunder para mas maging maalam sila patungkol sa mga mas modernong aircraft. This is in preparation for us in the future in acquiring multi-role fighter aircraft, much capable multi-role fighter. Homecoming naman para sa ilang Filipino-American fighter pilots ng US Air Force, ang Joint Military Exercise. So yan mga kababayan, no? Anong masasabi niyo dyan? Na i-comment sa ibabaan yung mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? Ganda to. Ayun, nagiging hakbang na to ng ating gobyerno na patuloy po no na ina-upgrade no mga kagamitan po natin no na pandepensa na pwede nating gamitin pang patrolya, 'di ba? Maganda po 'yan mga kababayan. Okay, so kayo anong masasabi niyo sa mga balita na to? I-comment sa ibabaan yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's on Bobs TV. Peace. I'm out.